Hi, sulit ka dito. Ako po si Jo Marie Catalon ng Branch Group. Sulit ka dito, ako si Bok Mascareñas from Branch Group Department. Sulit na araw po. Ako nga pala si Larinel Liaga from Credit Underwriting Team. Sir Jojo po, Edge Team. So, ayun, nung araw na yun, masaya kami mag-asawa na may dobleng kaba at saka tripling takot. Hindi kasi naging normal yung kanyang pagbubuntis, no? Kasabay kasi nung ultrasound na yun, meron kasing kasamang 12 cm diameter na cyst na kailangan tanggalin sa kanya sa ika-4 na buwan ng kanyang pagbubuntis. So, syempre, nandiyan yung mga tanong na paano yun? May mga pampamanhid, mga gamot na isasaksak. So, syempre, makaka-apekto sa bata yun. Ika-7 buwan, siya namang labas din niya. Pero nung nairaos talaga namin yun, mas naramdaman ko namin yung saya na hindi namin na naranasan simula pa nung kami nabuhay o yung saya na nakita namin sa ibang tao. Kumbaga, kami yung pinakamasaya nung araw na yun. Yung syempre, mixed emotions, mixed feelings, yung aking naramdaman, no? Merong saya, merong kaba, excitement. So, yun yung una ko talagang naramdaman nung, para sa akin, yung naramdaman ko. Kinakabahan pero masaya. Age ko nung 22, siya 22 din. And then, yun, delay, and nandun yung takot. Kasi batang 90s ako. Kumbaga, wala pa sa plano, pero nabuo. Kaya doon ko nasabing kinakabahan, pero masaya. Yung una ko naramdaman, may halong kaba and syempre yung excitement na magkakaroon ka ng anak. Kasi malaki kasing responsibility yung magkaroon ng anak syempre. And yung thinking ahead na mabigyan siya ng magandang future. Yan po. So, doon ko na-realize na hindi pala masusukat sa pera, posisyon, titulo sa pangalan, magagandang bagay. Yung tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay, yung magkaroon ka ng oras para sa kanila araw-araw. Ayan. Syempre, binago niya yung priorities ko, no? Kung before, parang syempre, binata ka, easy go lucky. Ngayon, talagang yung priorities, yung naging careful ako sa mga decision making. Tapos, talagang inisip ko na hindi na lang para sa sarili ko. Inisip ko na meron ng buhay na umaasa sa akin. So, yun yung ko. Sa pamamagitan ng paglipat ng aking prioridad mula sa sariling ambisyon patungo sa walang kondisyong pagmamahal. Yung pagiging father kasi is meron akong father figure na pinagbasihan din. Sumulat sa pool, tinitignan ko siya hanggang sa paglaki ko. So nagkaroon na ako ng anak. Doon ko na-realize na why is daddy like that? So ako naman, nung nagkaroon na ako ng anak, binago niya yung pananaw ko na in the way na dapat habang lumalaki yung bata, kasama mo siya. Hindi lang puro sa financial, na of course kailangan mo yung provide ng pangailangan niya hanggang sa paglaki niya, school niya, well-being niya, and then you're going to guide him na makilala niya si Lord. So, yung naging aral na natutunan ko, yung hindi pala mahalagang maging isang perpektong tao o hindi mahalagang maging perpektong magulang para sa mga bata. Ang pinakamahalaga lang talaga doon para sa akin is yung matutunan ko na sa sarili ko, yung mga pagkakamali ko na hindi dapat maulit sa anak ko, na dapat yun maituro ko sa kanya. Natutunan ko syempre, hindi kailangan maging perfecto bilang isang ama. Mahalaga, lagi kang present sa mga oras na kailangan kanila. Maibigay mo talaga yung time, yung spend quality time with them na syempre makapagbigay ng na best para sa pamilya mo. So yun. Huwag susuko. Ayun, sa paggising lang sa umaga hanggang pag-uwi sa gabi, ang galing ka ng trabaho, yung ginugol mo pagtatrabaho sa loob ng maghapon,
So, yung pinaka magandang aral na nakuha ko bilang tatay is yung dapat pala hindi mo iiwan yung anak mo sa ere. Just like habang lumalaki siya, sasamahan mo siya along the way. Kung saan man siya patungo, o ano man yung ginagawa niya, hindi lang yung physically kasama ka niya, pero dapat sa bawat section ng buhay niya is nandun ka, susuportahan mo siya, and talagang napakabilis lang ng panahon na lumaki sila. I-guide mo sila, hindi lang siya financially, talagang dapat pati emotionally and spiritually. Yung pagiging isang mabuting tatay, dapat simulat sa umpisa, ikaw yung magiging magsisilbi na inspirasyon para sa kanya. Ikaw yung magsisilbing unang magiging guro para sa kanya. At ikaw din yung, siyempre, una na magiging tagapagtanggol niya. At siyempre, sa lahat, yung oras na ibibigay sa kanya para sa tatahakin niya na tamang landas. At siyempre, yung walang kondisyon na pagmamahal, dapat handa laging ibigay sa kanya. Ang ibig sabihin sa akin yung ng pagiging mabuting ama, syempre bilang tatay, ikaw dapat yung pinakasandigan nila, no. Hindi lang pagpo-provide ng financial needs, syempre dapat yung love, yung guidance, and maging example, best example ka sa kanila, kasi sila ang unang titingin sa iyo. Dapat maging magandang ehemplo ka para sa kanila, maging inspirasyon ka para sa kanila. Yung hindi lang maibigay mo yung mga material na bagay, pero kailangan mong igabay sila habang bata pa sila, and then pagdating naman ng panahon na pagtanda ko, sila naman ang gagabay para sa akin. Sa tingin ko, business experience na perspective ko na pagiging mabuting tatay is huwag mo siyang hahayaan mag-isa. Gagabayan mo siya sa lahat ng gagawin niya. So, yung father presence talaga ang pinaka-importante. Hindi lang yung nandyan ka lang sa tabi niya, nakita mo siya. Kung meron siya pinagdadaan na kalungkutan, may pinagdadaanan siya na paglaki niya, nandun ka para gumabay sa kanya. So, yun yung sa tingin ko na para sa pagiging tatay talaga. Yun, sa mga kagaya ko, lalo na nung una na takot mag-asawa, takot maging tatay, na ngayon, nandito na ako ngayon, ang sarap pala na maging tatay. Huwag kayong matatakot na maging tatay. Yan, tatandaan natin na walang perpektong tatay o magulang. Yun nga, mahalaga may oras, and dapat meron, kumbaga parang nandyan tayo sa kanila sa lahat ng parang hirap man o ginhawa, dapat lagi tayo nandyan sa tabi nila. Yan. Pero wag nating kakalimutan na enjoyin natin yung pagiging ama. Enjoyin natin yung bawat yugto ng buhay nila, na siyempre simula sa pagkasanggol hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Huwag tayong bibitaw sa pagbibigay ng gabay sa kanila bago natin sila iwan or siyempre lahat naman, di ba? Yun. Ang pagiging ama ay isang magandang yugto kung saan matututo kang maging bayani sa simpleng paraan. Hindi mo kailangan maging perpekto, ang tanging kailangan ay ang pasensya, oras at walang humpay na pagmamahal. Hindi ko naman kayo tatakutin, pero para sa mga magiging tatay, na-expectant na magiging tatay talaga, o tatay na namnamin nyo yung times na magkasama kayo ng anak nyo. Kasi talagang from the moment na lumabas yan, pinanganak siya, mabilis lang ang panahon, mabilis silang lumaki. So, yung time talaga na may bibigay mo sa anak, mas precious yun. Dadalhin niya yun hanggang sa pagtanda niya. Mareremember niya ng anak mo na yun si daddy ganito, si daddy ganyan. Napunta kami ni daddy sa ganito, tapos ganito si daddy sa akin pag may kasalanan ako. So, talagang maramdaman mo na hindi lahat palaging smooth yung magiging relasyon nyo sa bata, sa anak mo. Pero always remember na papalaki sila. So, yun talaga pinakamaganda, na hindi lang basta sa financially, na although maganda rin yung trabaho tayo, pero huwag natin kakalimutan na yung anak natin is lumalaki at tumatanda din, kagaya natin. Message ko para sa bagong tatay or magiging tatay, ang pagiging tatay ay hindi lang
Ang pagiging tatay ay hindi madali, pero isa ito sa pinakamagandang blessings na matatanggap. Syempre, dapat sulitin niyo yung bawat sandali ninyong kasama mo yung mga anak mo dahil darating ang panahon, isa ito sa pinakamahalagang pag-uusapan, memories na inyong pagsasamahan. So, Ayan, thank you so much, Sir Bo. Kaway-kaway ka naman. Thank you. Pero kasi sinabi talaga kailangan ko makikita. So, pang-last talaga. Kung mahirap pala. Ayan, thank you so much, Sir Bo. Thank you.